Sinasabi nila na ang Diyos ay hindi kailanman nahuhuli. Dumarating siya sa eksaktong sandali na kailangan ng puso. Hindi palaging dumadating ang kanyang mga sagot na may ingay ng kidlat o liwanag mula sa langit. Minsan, dumarating siya sa gitna ng ulan at dilim, sa mga kamay ng isang babae na umaakyat sa poste, sa tahimik na panalangin bago hawakan ang delikadong kable, at sa sakripisyong walang nakakakita maliban sa Diyos. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang babaeng naging instrumento ng liwanag sa gitna ng kadiliman, isang impormal na teknisyan na walang degree, isang byuda na walang seguridad, isang lola na nag-iisa, tungkol sa pag-asa na patuloy na gumagawa kahit ang katawan ay sumuko na, at tungkol sa katotohanan na ang tunay na himala ay hindi palaging ang ilaw na bumabalik, kundi ang pamilyang muling nagkakaisa. Handa ka na bang marinig ang kwentong ito? May isang makapangyarihang patotoo akong ibabahagi sa iyo ngayon, pero kailangan kong ipangako mo muna ang isang bagay. Kung mananatili ka hanggang sa huli ng kwentong ito, makikita mo kung paano kumikilos ang Diyos sa mga paraang hindi natin inaasahan. Mag-subscribe ka ngayon upang hindi mo makaligtaan ang anumang patotoo na maaaring siyang mismong mensahe na kailangan ng iyong puso. At isulat mo sa mga komento, mula saang bansa ka nanonood? At sabihin mo rin, naranasan mo na bang sagutin ng Diyos ang isang panalangin sa oras na hindi mo inaasahan? Gusto kong marinig ang iyong kwento. Si Rosalinda, Linda Manalo, 58 taong gulang, ay nakatira sa Tacloban, lalawigan ng Leyte, isang lugar na paulit-ulit na hinahampas ng mga bagyo, pagkalugi at muling pagbangon. Kilala siya sa kanilang barangay bilang Aling Linda ng Poste, ang babae na umaakyat sa mga poste tuwing may brownout, ang babaeng walang takot kahit masakit na ang katawan. Ngunit hindi siya kasambahay, hindi siya nurse. Si Linda ay isang impormal na teknisyan ng kuryente, isa sa iilang kababaihan sa lugar na umaakyat sa mga poste, nag-aayos ng sirang linya at nagbabalik ng ilaw sa mga komunidad na madalas makalimutan matapos ang mga sakuna. Ang kanyang katawan ay payat na at matigas, puno ng lakas kahit halatang pagod na. Ang kanyang mga kamay ay magaspang, puno ng kalyo at sugat mula sa paulit-ulit na paghawak ng mga kable at metal. Ang kanyang balat ay kayumanggi at tuyot, sinunog ng araw at ulan, at ang kanyang mga braso ay puno ng peklat, marka ng mga aksidente sa trabaho, marka ng mga pagkakamali na halos kumuha ng buhay. Ang kanyang buhok ay itim pa rin kahit may ilang hibla ng putina, laging nakatali ng higpit sa likod gamit ang lumang tali ng sapatos. Suot niya lagi ang lumang work pants na may butas sa tuhod, t-shirt na kupas na ang kulay, at steel-toed boots na luma na ngunit matibay pa. May bitbit siyang maliit na toolbag na puno ng alicate, screwdriver, tester at electrical tape. Ang kanyang mukha ay may malalim na guhit ng pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay matatag pa rin. Ang uri ng mata ng taong nakakita ng maraming bagyo, maraming kamatayan, maraming pagdurusa, ngunit hindi sumuko. Natutuhan niya ang trabahong ito mula sa kanyang asawa, si Eduardo, isang voluntaryong elektrisyan sa komunidad na namatay 4 na taon na ang nakalipas sa gitna ng blackout dulot ng isang malakas na bagyo. Noong gabing iyon, umaakyat si Eduardo para ayusin ang sirang linya ng buong barangay. Nangyari ang hindi inaasahan, tumama ang kidlat sa poste at nahulog si Eduardo. Namatay siya sa ospital ilang oras pagkatapos. Naiwan si Linda na mag-isa. May 2 anak na dapat buhayin at walang pensyon o insurance. Mula noon, nabubuhay si Linda sa pamamagitan ng maliliit na pagkukumpuni. Tumatawag ang mga kapitbahay kapag may sirang kuryente at binabayaran siya ng kaunti, minsan pera, minsan pagkain lang. 50 piso dito, 100 piso doon. Walang kontrata, walang garantiya, walang proteksyon, pero patuloy pa rin siyang tumutulong dahil alam niyang walang ibang gagawa kung hindi siya. Bawat umaga gumigising si Linda ng alas 5. Naglalakad papunta sa maliit na palengke para bumili ng kaunting pagkain at pagkatapos umuupo siya sa tapat ng bahay, naghihintay kung may tatawag na nangangailangan ng tulong. Ang kanyang bahay ay maliit lang, gawa sa kahoy at yero. May isang kwarto para sa kanya at sa apo niya at isang kusina na bukas lang. Walang sala, walang dining area,
Tanging altar lang na nakalagay sa sulok, isang krus, isang imahen ni Jesus at isang litrato ni Eduardo. Bawat gabi bago matulog tumitigil si Linda sa harap ng altar. Nagsisindi ng kandila at tahimik na nananalangin. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Protektahan ninyo po ang aking mga anak. Bigyan ninyo po ako ng lakas para sa bukas. Gamitin ninyo po ako kung paano ninyo nais. Iyan lang po ang hiling ko. At sa simpleng panalangin na iyon, nagsisimula ang kanyang gabi. Isang gabi ng tahimik na pag-asa. Ang nakaraan ni Linda ay puno ng mga pagsubok na hindi madaling kalimutan. Noong namatay si Eduardo, ang mundo niya ay gumuho. Hindi lang nawala ang asawa, nawala rin ang kakampi, ang katulong sa trabaho, ang taong nagsasabing, kaya natin ito. Naiwan siya mag-isa, may 2 anak na kailangan pang gabayan at walang pensyon o savings na maaasahan. Ang libing ni Eduardo ay simple lang. Walang kabaong na mahal, walang maraming bulaklak, tanging mga kapitbahay lang ang dumalo. Pagkatapos ng libing, kailangan na agad niyang magtrabaho. Walang panahon para mag-bereave. Walang panahon para umiyak. Kinuha niya ang toolbag ni Eduardo, pinarusahan ang sarili na matuto at nagsimulang tumanggap ng mga trabaho. Noong una, nahihirapan siya. Hindi siya sanay sa taas. Hindi siya sanay sa bigat ng tools. Pero unti-unti, natuto siya. At sa bawat umakyat, naalala niya si Eduardo. Parang nandoon pa rin ito gumagabay sa kanya. Ang kanyang sahod bilang impormal na teknisyan ay kulang na kulang. 50 piso lang minsan, 100 piso kung swerte. Ang bigas ay bumibili, siya ng kilong-kilo lang araw-araw. Ang ulam ay sardinas o itlog lang kung meron. Minsan wala ng ulam, kanin lang na may asin o toyo. Ang kuryente sa bahay nila ay minsan napuputulan dahil hindi nakakabayad on time. Ang tubig ay kailangan pang kumuha mula sa poso ng kapitbahay. Ang panganay niyang anak na babae, si Maria, 22 taong gulang, ay nagdesisyon na pumunta sa gitnang silangan para magtrabaho bilang domestic helper. Walang legal na dokumento, ang recruiter ay nangako ng trabaho, ngunit walang proper papers. Pumayag si Maria dahil kailangan ng pera. Nag-iwan siya ng isang anak na babae, si Lena, 9 taong gulang, sa pag-aalaga ni Linda. At mula noon, si Linda ang naging ina at lola sa bata. Noong una, regular ang tawag at padala ni Maria. Pero kalaunan naging bihira, hanggang sa tuluyang nawala ang komunikasyon. Ang huling balita na narinig ni Linda ay galing sa isang kaibigan ni Maria, na si Maria ay nawala matapos ang alitang may kinalaman sa trabaho. Hindi na siya nagpakita, hindi na tumawag. Walang balita, walang proteksyon, walang katiyakan kung siya ay buhay pa. Ang sakit na dala nito ay hindi pisikal, kundi emosyonal. Tuwing gabi, umiiyak si Linda ng tahimik habang natutulog na si Lena sa tabi niya. Anak ko, nasaan ka na? Buhay ka pa ba? Tanong niya sa hangin, ngunit walang sagot. Tanging katahimikan lang, at sa katahimikan na iyon patuloy pa rin siyang nananalangin. Hindi pa siya sumusuko. Bukod dito, may lihim na sakit si Linda na hindi niya sinasabi kahit kanino. Mayroon siyang malubhang sakit sa baga, bunga ng maraming taon na pagtatrabaho sa ulan, hangin at delikadong kable. Umuubo siya ng malakas at minsan may dugo na ang plema. Sinabi ng doktor na kailangan niya ng treatment sa Cebu, X-ray, gamot at posibleng operasyon. Pero walang pera, walang insurance, walang paraan. Dagdag pa rito, nanganganib siyang mawala ng kustodiya kay Lena. May kamag-anak ni Maria na gustong kunin ang bata dahil daw si Linda ay matanda na at may sakit na. May nag-file na ng petition sa DSWD at may hearing na scheduled. Ang takot ni Linda ay hindi para sa sarili, kundi para sa bata. Kung kukunin si Lena, sino ang mag-aalaga? Sino ang magmamahal ng tunay? Sa gitna ng lahat ng ito, patuloy pa rin si Linda. Umaakyat sa mga poste, nagbabalik ng ilaw sa mga bahay na may mga bata, matatanda at may sakit. At palagi niyang sinasabi kapag nagpapasalamat ang mga tao, hindi akin ang ilaw, inaayos ko lang ang daan. Ang simpleng salitang, iyon ay naging motto niya. Isang paalala na hindi siya ang nagliligtas kundi ang Diyos. Siya ay instrumento lang. Dumarating ang Enero na mabigat sa puso. Noong unang linggo ng Enero 2026, dumating ang isang bagyo na wala sa panahon, hindi inaasahan ng mga tao, walang warning na sapat, at nang tumama ito sa Tacloban,
Malakas ang hangin, ulan at kidlat. Maraming bahay ang nasira, maraming puno ang natumba, at maraming linya ng kuryente ang naputol. Matapos ang bagyo, maraming lugar sa Tacloban ang nawalan ng kuryente sa loob ng ilang linggo. Nangako ang mga awtoridad ng tulong, ngunit hindi sila dumating. Ang electric company ay busy sa main roads at ang mga remote na barangay ay nakalimutan. Kaya naman, patuloy pa rin si Linda kahit masakit na ang katawan at hindi nawawala ang kanyang ubo. Isang umaga may tumawag kay Linda, isang kapitbahay mula sa kabilang barangay. "Aling Linda, pakiusap po, 3 linggo na po kaming walang kuryente. May matatanda po sa bahay na may sakit. Kailangan po ng electric fan dahil sa init. Pwede po ba kayong tumulong?" Hindi nag-alinlangan si Linda. Kinuha niya ang tool bag, sumakay ng tricycle at pumunta sa lugar. Nang makarating siya, nakita niyang ang sirang linya ay mataas at delikado. May naputol na kable na nakabitin sa poste at kailangan itong ayusin bago maibalik ang kuryente. Ang poste ay matanda na at medyo gumuguho, pero walang iba pang magagawa. Kailangan umakyat ni Linda. Nagsimula siyang umakyat, dala ang tools. Ang hangin ay malakas at ang ulan ay bumubuhos pa rin ng kaunti. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig dahil sa lamig at ang kanyang baga ay sumasakit sa bawat paghinga. Pero patuloy pa rin siya. Hakbang sa hakbang, umabot siya sa tuktok. At doon, sa gitna ng hangin at ulan, nagsimula niyang ayusin ang kable. Habang nagtatrabaho siya, tumitigil siya sandali para magdasal. "Panginoon, tulungan ninyo po ako. Protektahan ninyo po ako. Hindi para sa akin, para sa mga taong nangangailangan ng ilaw." At pagkatapos ng dasal, patuloy niya ang trabaho. Ilang oras ang lumipas. Ang kanyang katawan ay nanginginig na sa lamig at pagod. Pero hindi siya bumaba hanggang sa tapos na ang lahat. Nang matapos, bumaba siya at sinubukan ang kuryente. Bumalik ang ilaw. Sumigaw ang mga tao sa tuwa. "Salamat, Aling Linda, salamat." Ngumiti lang si Linda. Pagod na pagod. "Hindi akin ang ilaw. Inaayos ko lang ang daan." At pagkatapos, umuwi na siya. Bitbit ang mabigat na tool bag at mas mabigat na katawan. Pero hindi pa tapos ang Enero. Ilang araw pagkatapos may dumating na mas malaking hamon, isang emergency na magbabago sa lahat. Isang gabi, bandang 9:00 na, may kumatok sa pinto ni Linda. Binuksan niya at naroon ang isang lalaki na nagngangalang Mang Tonyo, isa sa mga volunteer sa barangay. Nanginginig ang boses niya. "Aling Linda, kailangan po namin ng tulong. May emergency po sa evacuation center. Walang kuryente at may batang naka-life support machine. Ang generator ay malapit ng tumigil. Kung hindi ito maayos, maaaring mamatay ang bata." Hindi nag-alinlangan si Linda. Kinuha niya ang tool bag, isinuot ang boots at sumama kay Mang Tonyo. Sumakay sila ng motorsiklo papunta sa evacuation center, isang maliit na elementary school na ginawang temporary shelter para sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyo. Nang makarating sila, nakita ni Linda ang kalagayan. Ang kuryente ay naputol dahil sa sirang transformer at ang pansamantalang generator ay may sira na rin. Ang batang naka-life support ay may asthma attack at ang makina ang pumipigil sa kanyang paghinga. Ang mga magulang ng bata ay umiiyak, desperado. Ang mga doktor at nurse ay gumagawa ng lahat pero walang magagawa kung walang kuryente. Lumapit si Linda sa generator at sinuri. Nakita niyang ang problema ay sa fuel line, may butas at tumatagas ang gasolina. Kailangan itong ayusin agad at kailangan din ayusin ang transformer para bumalik ang main power. Nagsimula siyang magtrabaho. Inayos niya ang generator gamit ang electrical tape as spare parts na dala niya. Pagkatapos, umakyat siya sa poste para ayusin ang transformer. Ang gabi ay madilim at ang ulan ay bumubuhos. Walang ilaw sa labas, kaya ginagamit niya ang flashlight na nakakabit sa ulo. Ang hangin ay malakas at ang poste ay gumagalaw. Delikado, pero walang ibang choice. Habang nagtatrabaho siya, nananalangin siya ng tahimik. "Panginoon, hindi ko po alam kung kaya ko pa. Pero kung gusto ninyo pong gamitin ako para sa batang, ito na po, gamitin ninyo po ako." At sa panalangin iyon, nakaramdam siya ng lakas. Patuloy niyang inayos ang kable kahit nanginginig na ang mga kamay niya sa lamig at takot. Ilang oras ang lumipas, bandang hating gabi na,
Natapos na niya ang lahat, bumaba siya at sinubukan ang kuryente. Bumalik ang ilaw sa evacuation center. Bumalik ang power sa life support machine. Ang bata ay huminga ng normal. Ang mga magulang ay napaluha sa tuwa. Salamat, salamat Aling Linda. Ngumiti lang si Linda, pagod na pagod. Umupo siya sa gilid at doon sa gitna ng relief at pasasalamat ng mga tao, bigla siyang umubo ng malakas. May dugo sa plema. Nakita ito ng isang nurse at lumapit. Ate, okay lang po ba kayo? Tumango lang si Linda. Okay lang, pagod lang. Pero alam niya na hindi totoo. Ang katawan niya ay sumusuko na, pero may nakakakita ng lahat. Isang voluntaryong estudyante na nag-aaral ng journalism ay nag-video ng buong pangyayari. Mula sa pag-aakyat ni Linda hanggang sa pagbalik ng ilaw. Walang drama, walang eksaherasyon. Isang pagod na babae lamang, nanginginig sa lamig at tahimik na nagdarasal bago ikabit ang mga kable. At sa gabing yon, nag-post siya ng video online. Walang masyadong caption. Simpleng, salamat sa babaeng ito lang. Kinabukasan, gumising si Linda ng may lagnat. Ang ubo ay mas lumala pa at ang katawan ay halos hindi makagalaw. Pero kailangan niyang bumangon dahil si Lena ay kailangan mag-almusal at pumasok sa school. Pinilit niyang tumayo, nagluto ng kanin at itlog at pinapakain ang bata. Lola, okay lang po ba kayo? Tanong ni Lena. Ngumiti si Linda. Okay lang, apo, sipunin lang. Pero hindi talaga okay. Pagkatapos ihatid si Lena sa school, bumalik si Linda sa bahay at nahiga. Hindi na niya kinaya. Ang lagnat ay mataas na at ang ubo ay tuloy-tuloy. Nakatulog siya ng mahimbing at nang magising, gabi na. Nakita niyang si Lena ay galing na sa school at umiiyak sa tabi niya. Lola, gising na po kayo. Yumakap si Linda sa bata. Nandito lang ako, apo, huwag kang mag-alala. Pero sa loob niya alam niyang kailangan na niyang magpatingin. Kaya naman, kinabukasan, pumunta siya sa health center. Sinuri siya ng doktor at ang sinabi ay malinaw. Kailangan niya ng x-ray at treatment sa Cebu. Ang sakit sa baga ay lumala na at kung hindi agad gagamutin, maaaring maging tuberculosis o mas malala pa. Pero wala siyang pera. Ang sinabi lang niya sa doktor ay, pag-iisipan ko po. At umuwi siya, bit-bit ang mabigat na puso. Paano niya ito gagawin? Walang pera, walang insurance, walang tulong. Samantala ang video na nag-post ang estudyante ay kumalat online. Sa loob ng 3 araw, umabot na ito ng 1,000,000 views. Maraming tao ang nag-comment, sino ba si ate? Ang tapang. Salamat sa iyo, Ate Linda. Ito ang tunay na bayani. Ang video ay nag-viral at maraming media outlets ang nag-feature. Naghanap sila ng contact info ni Linda at kalaunan nahanap nila. Isang araw, may dumating sa bahay ni Linda. Isang team mula sa isang Christian Foundation para sa sustainable energy. Kasama nila ang ilang engineer at social workers. Nagpakilala sila at nagsabi, Aling Linda, nakita po namin ang video ninyo at natutunan namin ang kwento ninyo. Gusto po naming tumulong. Nanlaki ang mata ni Linda. Tumulong? Paano po? Ngumiti ang leader ng team, isang babae na nagngangalang Miss Grace Santiago. Aling Linda, ang foundation namin ay tumutulong sa mga komunidad na walang access sa stable electricity. Nag-install kami ng solar panels para sa mga remote areas at nakita namin na dito sa Tacloban maraming lugar ang paulit-ulit na nawawalan ng kuryente. Gusto po naming mag-install ng solar system dito at gusto rin po naming kayong maging partner namin sa proyekto. Napaluha si Linda. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ako po? Partner? Tumango si Miss Grace. Opo, kayo po. Kailangan po namin ng taong kilala ng komunidad, may experience sa electrical work at may malasakit. At iyon po ay kayo. At sa simpleng pag-uusap na yon, nagsimula ang bagong kabanata ng buhay ni Linda. Sa loob ng ilang linggo, nagsimula ang proyekto. Ang foundation ay nag-install ng solar panels sa evacuation center, sa health center, at sa ilang malalayong barangay na walang stable na kuryente. Ang mga engineer ay nagturo kay Linda ng basic solar maintenance at siya naman ay nagturo sa kanila ng local conditions, kung saan madalas bumaha, kung saan malakas ang hangin, kung saan delikado. Ang proyekto ay naging successful. Sa una, 2 barangay lang. Pero kalaunan lumago pa. Maraming donors ang nag-contribute at maraming volunteers ang nag-join.
at si Linda ay naging coordinator ng buong programa. Ang sahod ay hindi malaki pero regular, 10,000 piso bawat buwan plus benefits at medical assistance. Ang pinakamahalagang tulong ay ang medical treatment. Ang foundation ay nag-shoulder ng lahat ng gastos para sa x-ray, check-up at gamot ni Linda. Dinala siya sa Cebu at doon sa isang private hospital na partner ng foundation, sinuri siya ng mabuti. Ang diagnosis ay tuberculosis sa early stage. Kailangan niya ng 6 na buwan na treatment, ngunit pwede nang gamutin. Nagsimula siyang uminom ng gamot at unti-unti bumuti ang pakiramdam. Ang ubo ay bumaba, ang lagnat ay nawala at ang lakas ay bumalik. At sa bawat araw na gumagaling siya, nagpapasalamat siya sa Diyos. Panginoon, salamat po. Hindi ko po deserve, pero salamat po. Pero may isa pang himala na nangyari. Isang araw habang nasa opisina ng foundation si Linda, tumanggap siya ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Sinagot niya at ang boses sa kabilang linya ay pamilyar. "Nanay, ako po si Maria." Napatigil si Linda. Hindi niya makapaniwala. "Anak, ikaw ba talaga yan?" Tumango si Maria, umiiyak. "Opo, nanay. Nandito po ako sa Manila. Kakauwi ko lang po galing abroad. May tumutulong po sa akin, isang international legal support group. Nalaman po nila ang kwento ko dahil sa video ninyo na nag-viral at tinulungan po nila ako." Napaluha si Linda. Buhay ka pa anak ko." Umiyak silang dalawa sa telepono at pagkatapos nag-usap tungkol sa nangyari. Ipinaliwanag ni Maria na siya ay nahuli sa detention center para sa undocumented workers at doon walang komunikasyon sa labas. Pero dahil sa video ni Linda, may nag-contact sa foundation at ang foundation ay nag-coordinate sa legal group. Naayos ang kanyang papers, na-regularize ang status niya at ligtas na naibalik sa Pilipinas. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Linda na ang Diyos ay tunay na sumasagot. Hindi agad, ngunit sa tamang oras. Ngunit bago pa man tuluyang maging perpekto ang lahat, dumating ang isa pang pagsubok. Isang linggo matapos ang tawag ni Maria, nakatanggap si Linda ng abiso mula sa DSWD. Ang hearing tungkol sa kustodiya ni Lena ay itinuloy na. Ang kamag-anak ni Maria ay nag-file ng petition at kailangan ni Linda na dumalo sa korte para ipagtanggol ang kanyang karapatan bilang guardian. Ang araw ng hearing ay mabigat sa puso. Pumunta si Linda sa korte kasama si Lena. Naroon din ang kamag-anak ni Maria, si Tita Agnes, kapatid ni Maria, na nakatira sa Cebu at may kakayahang pansarili. Ang argumento ni Tita Agnes ay simple. Si Linda ay matanda na, may sakit at walang stable na income. Mas makakabuti daw para kay Lena na sa kanya na tumira, kung saan may magandang bahay, may pera at may seguridad. Nakinig si Linda sa lahat at nang tinanong siya ng judge, nagsalita siya ng tahimik ngunit matatag. "Your Honor, totoo po na matanda na ako. Totoo rin po na may sakit ako, pero ginagamot na po ako at gumagaling na. At tungkol po sa income, mayroon na po akong stable na trabaho sa foundation. Pero mas mahalaga pa po doon, ang pagmamahal ko sa bata. Ako po ang nag-alaga sa kanya mula pagkasilang. Ako po ang kasama niya tuwing gabi. Ako po ang nagsasabi sa kanya na mahal siya ng Diyos. At kung kukunin siya sa akin, hindi lang siya ang mawawalan ng lola. Mawawalan din ako ng dahilan para mabuhay." Napaluha ang judge, tumingin siya kay Lena. "Ikaw anak, saan ka mas gusto?" Tumayo si Lena at nagsalita. "Your Honor, gusto ko pong manatili kay lola. Mahal ko po siya." At sa simpleng salitang iyon, napagdesisyon na ang lahat. Ang judge ay nag-rule na si Linda ay may karapatang magstay bilang legal guardian ni Lena basta't patuloy niyang maipakita na kaya niyang alagaan ang bata. At sa desisyon na iyon, napaluha si Linda hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pasasalamat. Ilang linggo matapos ang hearing, dumating si Maria sa Tacloban. Bumaba siya mula sa bus at naghihintay sa terminal ay si Linda at si Lena. Nang makita nila ang isa't isa, tumakbo si Lena at niyakap ang ina. "Mama, Mama!" Yumakap din si Maria, umiiyak. At si Linda ay nakatayo lang sa gilid, umiiyak din, ngunit ngumingiti. Pagkatapos ng reunion, umuwi sila sa bahay. At doon, habang umiinom ng kape, nag-usap sila tungkol sa nangyari. Ipinaliwanag ni Maria ang buong kwento, kung paano siya nahuli, kung paano siya nakulong,
at kung paano siya tinulungan ng legal group. Nanay, kung hindi dahil sa video ninyo, hindi ako nila mahahanap. Ang video na yon ang naging susi. Nakita ng foundation, nag-coordinate sila sa legal group at tinulungan nila ako. Napaluha si Linda. Anak, hindi ko inakala na ang simpleng gawain ko, ang pag-aayos ng ilaw, ay magiging daan para mahanap ka. Ngumiti si Maria. Nanay, iyon nga po ang himala. Ang akala ninyo ay nag-aayos lang kayo ng ilaw. Pero sa totoo lang nag-aayos kayo ng buhay. At sa simpleng pag-uusap na iyon, naunawaan ni Linda na ang Diyos ay gumagalaw sa mga paraang hindi natin inaasahan. Ang video na akala niya ay walang silbi ay naging instrumento ng pagliligtas. Ang ahong akala niya ay simpleng paglilingkod ay naging daan ng himala. At ang panalangin na paulit-ulit niyang binibigkas, gamitin ninyo po ako, ay sinagot ng Diyos nang higit pa sa kanyang hinihiling. Pero hindi pa doon natapos ang pagbabago. Isang araw may dumating na email sa foundation mula sa isang international humanitarian organization. Nakita nila ang video ni Linda at ang proyektong ginawa ng foundation sa Tacloban. At dahil doon, nag-offer sila ng malaking grant, $1 milyong para sa expansion ng solar energy program sa buong Region 8. Tinawag si Linda ng foundation at sinabi ang balita. Aling Linda, dahil sa inyo, nakakuha kami ng malaking funding. At ngayon, pwede na naming palawakin ang programa. Hindi lang sa Tacloban, kundi sa buong Leyte, Samar at iba pang probinsya. Napaluha si Linda. Hindi niya inakala na ang simpleng paglilingkod niya ay magiging sanhi ng pagbabago sa libu-libong pamilya. At sa sandaling iyon, naunawaan niya ang tunay na kahulugan ng kanyang motto. Hindi akin ang ilaw, inaayos ko lang ang daan. Hindi siya ang nagdadala ng pagbabago. Ang Diyos ang gumagawa. Siya ay instrumento lang, isang tahimik na instrumento na ginagamit ng Diyos para magdala ng liwanag sa madilim na mga lugar. Sa mga sumusunod na buwan, nag-expand ang programa. Nag-install sila ng solar panels sa mga eskwelahan, health centers, evacuation centers, at mga remote na barangay. Ang bawat installation ay may kasamang training. Tinuturuan nila ang mga lokal na residents, lalo na ang mga kababaihan, kung paano mag-maintain ng solar system, kung paano mag-troubleshoot, at kung paano mag-report ng problema. Si Linda ay naging head trainer. Tuwing may bagong installation, naroon siya para magturo. Ang kanyang approach ay simple lang, hindi technical jargon, kundi practical knowledge na madaling maintindihan. Mga kapatid, hindi kailangan maging engineer para gawin ito. Kailangan lang ng tiyaga, ingat at pananampalataya. Kung kaya ko, kaya ninyo rin. Maraming kababaihan ang nag-volunteer. May mga housewife na gustong matuto ng bagong skill. May mga tindera na gustong mag-expand ng knowledge. May mga estudyante na gustong makatulong sa komunidad. At dahil kay Linda, natuto silang lahat. Hindi lang ng technical skills kundi ng confidence at pag-asa. Ang kanyang kalusugan ay patuloy na bumubuti. Ang 6-month treatment para sa tuberculosis ay natapos na at ang doktor ay nagsabi na negative na siya. Ang ubo ay nawala, ang lakas ay bumalik at ang katawan ay gumaling na. Salamat Panginoon, paulit-ulit niyang sinasabi. Hindi ko po deserve, pero salamat po. Ang kanyang pamilya ay muling naging buo. Si Maria ay nakahanap na ng trabaho sa Tacloban bilang administrative assistant sa isang local NGO. Hindi malaki ang sweldo, pero stable at legal. Nakatira na sila sa iisang bahay, si Linda, si Maria at si Lena. At tuwing gabi, sabay silang kumakain, nagkukwentuhan at nagpapasalamat. Isang gabi, habang nag-dinner, sinabi ni Lena, "Lola, Mama, masaya po ako, kompleto na po tayo." Ngumiti si Linda at hinawakan ang kamay ng apo. "Apo, ito ang tunay na himala, hindi ang ilaw, kundi ang pamilya." At sa simpleng salitang iyon, napaluha silang tatlo. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa sobrang saya. Ang foundation ay nag-alok din ng scholarship para kay Lina. Full scholarship mula elementary hanggang college, basta't magtuloy-tuloy ang pag-aaral. Ang balita na iyon ay parang bonus pa. "Lola, totoo po ba?" tanong ni Lina. Tumango si Linda. "Totoo, Apo. At sana, pag-graduate mo, maging engineer ka para mas magaling ka pa sa lola mo sa pag-aayos ng ilaw." At sa pangarap na iyon,
nakita ni Linda ang kinabukasan, hindi lang para sa kanya, kundi para sa susunod na henerasyon. Sa mga sumusunod na buwan, hindi lang pansarili ang naging layunin ni Linda. Nakita niya na maraming kapwa manggagawa sa komunidad ang nangangailangan din ng tulong. Kaya naman, nagsimula siyang mag-organisa ng weekly fellowship para sa mga kababaihan na gusto matuto ng electrical maintenance. Tuwing Sabado ng hapon, nagtitipon sila sa evacuation center. Walang masyadong handa, pandesal at kape lang, pero ang mga dumadalo ay nakakaramdam ng pagkakaisa at pag-asa. Nagtuturo si Linda ng basic electrical skills, kung paano mag-wire ng socket, kung paano mag-install ng switch, kung paano mag-troubleshoot ng circuit. Simple lang, pero useful sa bahay. Ang mga kababaihan ay excited. Maraming natuto. At dahil doon, marami sa kanila ang nakahanap ng sideline, nag-o-offer sila ng electrical services sa kapitbahay at kumikita ng kaunti. Hindi malaki, pero tumutulong. Ate Linda, salamat po sa inyo, sabi ng isa. Dahil sa inyo, may kita na rin ako. Hindi na lang ako umaasa sa asawa. Bukod dito, nag-organisa rin si Linda ng prayer meetings tuwing Biyernes ng gabi. Nagtitipon sila sa kanyang bahay at doon nagbabahagi ng testimonies, nananalangin para sa isa't isa at nagtutulungan sa mga problema. Si Linda ay hindi nag-preach ngunit nag-facilitate. Hinahayaan niyang ang bawat isa ay magsalita, mag-share at makinig. Isang gabi, may nag-share ng testimony. Isang babae na nagngangalang Ate Nelia, 45 taong gulang, widow din. Mga kapatid, gusto ko lang mag-share. Dati akala ko wala na akong silbi. Biyuda ako, walang trabaho, walang pag-asa. Pero dahil kay Ate Linda, natutunan kong mag-ayos ng kuryente. At ngayon, may kita na ako. Maraming salamat Ate Linda. Ngumiti si Linda. Ate Nelia, hindi ako ang nagbigay ng kakayahan. Ang Diyos ang nagbigay. Ako nagturo lang. Pero ang tiyaga at sipag mo, iyon ang dahilan kung bakit ka nag-succeed. At sa simpleng salitang iyon, naramdaman ng lahat na ang tunay na gawain ay hindi solo performance. Ito ay teamwork ng Diyos at tao. Ang komunidad ay unti-unting nagbago. Ang mga barangay na dati ay laging madilim, tuwing may brownout ay ngayon ay may solar backup. Ang mga bahay na dati ay walang ilaw, ay ngayon ay may access sa electricity. Ang mga bata ay nakakapag-aral na sa gabi. Ang mga matatanda ay may electric fan sa init. Ang mga may sakit ay may access sa medical equipment. At sa gitna ng lahat ng pagbabago, ang simpleng motto ni Linda ay naging katotohanan. Hindi akin ang ilaw, inaayos ko lang ang daan. Dahil ang tunay na liwanag ay hindi galing sa solar panel o sa kable, kundi sa Diyos na gumagalaw sa pamamagitan ng mga taong handang maglingkod. Ang kwento ni Rosalinda Linda Manalo ay hindi tungkol sa biglang yaman o instant na milagro. Ito ay tungkol sa isang babaeng naging instrumento ng liwanag sa gitna ng kadiliman, isang impormal na teknisyan na walang degree, isang byuda na walang seguridad, isang lola na nag-iisa, tungkol sa tahimik na paglilingkod na walang nakakakita maliban sa Diyos, at tungkol sa katotohanan na ang tunay na himala ay hindi palaging ang ilaw na bumabalik, kundi ang pamilyang muling nagkakaisa. Nakikita ng Diyos ang tahimik na paglilingkod. Dinirinig ng Diyos ang panalangin ng mga pagod na puso. Ginagawang pag-asa ng Diyos ang sakripisyong hindi nakikita. At minsan, ang paniniwala sa isang himala sa pagtatapos ng Enero ay ang pagkaunawa na hindi kailanman pinatay ng Diyos ang ilaw. Kahit sa pinakamadilim na gabi, patuloy siyang gumagalaw, tahimik at tapat. Kung nakarating ka hanggang dito, hindi ito nagkataon lamang. Inilapit ka ng Diyos sa kwentong ito dahil kailangan mo itong marinig. Ngayon, may hihilingin ako sa iyo. Mag-subscribe ka sa channel upang patuloy kang makatanggap ng mga kwentong nagpapalakas ng kaluluwa. At sa mga komento, isulat mo kung taga saan ka at ibahagi mo. Ano ang iniwan ng patutuong ito sa iyong puso? Mayroon ka bang dinadala ngayong na nais mong ipagkatiwala sa Diyos? Ibahagi mo ang iyong panalangin, sakit o pasasalamat. Dito tayo ay isang pamilya at mahalaga ang iyong kwento